Kamusta pong muli mga katambay? Si Kamanong po sa Tambayang Makabayan. Ito po, meron po tayong magandang balita sa dating Pangulong Duterte. Pero bago po yun, siyempre, kung nagustuhan nyo po ang ating munting channel, ang channel po natin sa YouTube, Tambayang Makabayan po sa YouTube. At ganun din po sa TikTok, mga katambay, yung TikTok po natin. Katambay sa Tambayang Makabayan at sa komento ni Kamanong, di ba? Yan po ang ating mga maliliit na channel sa YouTube at TikTok na Tambayang Makabayan. Mga katambay, ito po. Napakagandang balita po sa dating Pangulong Duterte na yung pinakamataas na papuri o award na ibibigay sa kanya sa Davao, yung tinatawag na Datu Bago Award sa kanyang naiambag, lalo na sa probinsya ng Davao, mga katambay. Pakinggan po natin ang balita at komentuhan po natin ang darating na award ni Pangulong Duterte, mga katambay. Nakatakdang tumanggap ng parangal mula sa Dato Bago Award 2024 si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito'y dahil sa kanyang natatanging kontribusyon sa paglago at pagunlad ng Davao City. Pararangalan ang dating presidente bilang Dato Bago Awardee ngayong taon na siyang pinaka-prestiyosong parangal na iginagawad ng lokal na pamahalaan ng Davao. Ang parangal ay ginagawad sa mga nagpakita ng kanilang hindi matatawarang leadership at serbisyo para sa kapakanan ng mga residente sa Davao City. Ilan sa mga sinasabing legasiya ng dating Pangulo sa Davao ang pagpapatupad ng anti-smoking law, ang pagpapanatili ng peace and order sa lungsod, hindi ng development ng infrastructure, social welfare at economic expansion sa Davao City. Yan po, mga katambay. Lahat po ng sinabi po ng balita ay totoo sa mga nagawa ng Pangulong Duterte sa Davao. Di ba? Yung mga sinasabing lahat, di ba? Number one, yung seguridad at yung pagpapaunlad ng Davao, di ba? At nakakatuwa nga sa Davao, di ba, mga katambay? Kauna-unahan sa Pilipinas na yung kanilang health, saka yung kanilang ambulance, kung napupunta po tayo, yung ambulansya po nilang ginagamit 911. Parang kang nasa ibang bansa ang kanilang ambulansya, mga katambay. Sila lang halos kauna-una meron sa Pilipinas noon, 911 na ambulansya na para kang nasa ibang bansa katulad ng Amerika na gumagamit ng 911, di ba mga katambay? At syempre, seguridad, di ba? Kapayapaan, saka yung mga businesses na yumabong sa Davao, di ba? Kasi kung i-search natin ang Davao sa buong Pilipinas, kasama po siya sa top 10 na pinakamayamang lungsod, city sa buong Pilipinas. Siyempre po, nangunguna po ang Makati, di ba? Nandiyan ang lahat po ng halos nasa Luzon, ang mayayaman na city sa ating bansa. Pero merong isang naisingit, isa sa Davao, at yung isa nasa Bisaya. Ang alam natin, Cebu. Di ba? Sila po yung mga nasa top 10, mga katambay. Siyempre, Quezon City, Manila, di ba? Taguig. At kung ano-ano pang mga city nasa Luzon. Pero ang Mindanao, hindi nagpaiwan. Kahit sabihin mo napakaraming problema ng Davao hanggang ngayon, di pa naman tapos. Nandiyan pa rin ang mga makakaliwang grupo na problema ng Mindanao. Sinamahan pa ng terorista, di ba mga katambay? Pero nakaya ng isang leader na may political will, katulad ng mga Duterte, sa pangunguna siyempre ng dating Pangulong Duterte. Kaya yung sinasabing award na Datu Bago Award, talagang karapat-dapat lang. Kung meron pang mas higit at mas talagang the top pa, in the top, o more than pa doon sa award na yon, pwede pa rin igawad sa dating Pangulong Duterte. Dahil hindi lang naman Davao ang kanyang nabigyan at napakitaan, ng pagbabago. Di ba? Buong Pilipinas, mga katambay. Buong Pilipinas po nakaranas ng 6 na taon, di ba? Na pagbabago sa ating bansa. Di ba? Naranasan natin yon. Ngayon, yung naranasan nating 6 na taon, lalo sa pagkain, ngayon lumolobo ang inflation ng pagkain sa ating bansa, di ba mga katambay?
Sinasabi nga ng mga balita, mga eksperto, mga survey, sa loob ng 15 taon, yung pagbulusok na inflation ng pagkain, lalo ang bigas, naging history po sa panunungkulan po ni Ferdinand Marcos Jr., ng ating Pangulong Bongbong Marcos Jr. At ganoon din po ang inflation ng kanyang panunungkulan ni Pangulong Marcos, yung inflation ng walang trabaho, bumulusok din pataas. At dumami po ang mga tambay ng mga Pilipino sa ating bansa dahil inaasa po ng Pangulong Marcos, number one, isingit lang natin, ang ekonomiya at ang kawalan ng trabaho, inaasa niya sa ibang bansa, mga tambay. Kaya puro trabaho daw ang ginagawa dahil magkakatrabaho ang ating bansa pag siya ay nag-travel, mga katambay. Kaya, at doon din yata niya inaasa, mga katambay, yung pagbaba ng bilihin, yung inflation ng bilihin pagtaas sa pag-travel. Pero si Pangulong Duterte, ito po, tinutukan niya po lahat, di ba? Inuna niya ang bansa natin kahit nagkaroon ng pandemic ang ating bansa, never bumulusok ang presyo ng bilihin, lalo ang bigas. Di po ba makatambay? Sabihin niyo po si Kamano kung nagsisinungaling at mali ang sinasabi ni Kamano, pwede niyo po akong pulaan. Kung ang sinasabi ni Kamano ay mali sa panunungkulan ni Pangulong Duterte. May pandemya pa tayo, nagbigay pa ng napakaraming ayuda dahil tayo lahat ay hindi nakapagtrabaho ng ilang taon. Di ba? Mahigit 2 taon, hindi nagpapangsyon ng ating gobyerno, hindi tayo nakalabas ng bahay. Pero never tayong nagkaganito, di ba? Ang presyo ng bilihin, di ba? Ngayon, nagpapangsyon na ang gobyerno natin, di ba? Nagpapangsyon na, pero walang nagagawa ang gobyerno natin. Hindi natin malaman kung anong klaseng diskarte ngayon ang meron tayo. Hindi katulad ni Pangulong Duterte, ginagamit niya lahat ang asset ng ating bansa para matugunan ang problema ng ating mga mahihirap na kababayan, mga Pilipino. Ganyang klase kasi ang leader ni Pangulong Duterte, yung pagiging ama ng bayan. Ayaw niya nakikita nagugutom ang kanyang mga anak. Ngayon po, ang klase po ng panunungkulan ng ating bansa, bahala kayong magutom dyan, basta ang tatay aalis. Aalis ang tatay, magta-travel ang ama. Di baling magutom ang kanyang mga anak. Komento lang ni Kamanong yung mga tambay, di ba? Kaya kaming mga Pilipino na nakakita at nakasaksi ng mga ginawa ni Pangulong Duterte, dahil si Kamanong ay hindi naman bata na, si Kamanong ay malapit na maging senior citizen din. Kaya nakita ni Kamanong yung mga pagbabago sa panunungkulan ni Pangulong Duterte. Napakarami na bago sa ating bansa, di ba? Napakaraming nagawang tulay, hospital, eskwelahan, airport, di ba? At ano pa ba? Di ba? At kauna-una ang subway sa ating bansa na ginagawa na. Ang hiling lang ni Kamano ay pondohan ng ating gobyerno tuloy-tuloy, di ba? At yung mapakarami pa. Pati yung extension ng Cavite LRT na meron pang magpapasaga sang presidente ron. Patapos na rin, mapapakinabangan na rin ng mga Pilipino, di ba? Saka yung Taian, may Taian sa Metro Manila. Namamaho ang Metro Manila ron. Dumating si Pangulong Duterte doon, naamoy niya ang mabaho na Manila Bay. Siya lang ang nakapaglinis ng mabaho sa Luzon, namamaho. Pero sinasabi mo, ang Luzon ay mayaman, pero mabaho ang dagat nila ron. Ano ginawa ni Pangulong Duterte? Palibasa may political will, nilinis. Pero never nang binabanggit at pinupuri ng administrasyon ngayon. At lalo ng mga giant media, hindi pinupuri yan. Yung mga Taian doon, pasintabi sa mga kumakain, mga tambay. At yung mabahong Ilog Pasig, na doon na mismo nag-uopisina ang Pangulo ng bansa. Ilang Pangulo po ang nagdaan doon na hindi ni man lang naamoy ang Ilog Pasig kung gaano kabaho. Di ba? Sa umpisa po ng Pangulong naging babae, ang Corazon Aquino, hanggang sa panahon ng anak na si Pinoy Aquino. Di ba? Hindi nila naamoy yung baho ng Ilog Pasig. Sino nakaamoy? Yung taga Mindanao ang nakaamoy, mga kabayan, mga tambay. Ano ginawa ng taga Mindanao? Nilinis ang Ilog Pasig. Tinanggal ang mga squatter doon na nagiging sanhi
na karungisan ng Ilog Pasig. Nilagyan sila ng mga pwesto, hinanapan ng gobyerno ng pwesto, pabahay. Ngayon, tourist spot na ang Ilog Pasig. Tourist spot na. Kumikita na ang mga taga Maynila, taga Pasig dahil tourist spot na yung lugar. Napakaganda na po, mga katambay. Pero never na may mention ng mga media yan, yung political will ni Pangulong Duterte. At hindi rin na may mention ng bagong pamahalaan yan. Di ba? At ano pa? Ang Boracay, di ba? Ang Boracay na very polluted na rin at malapit na rin mamaho. Dahil dugyot o napakarungis ng ginagawa nila sa Boracay. Nung mapuntahan din ni Pangulong Duterte, anong klaseng tourist spot ito? Di ba? Dahil mismo yung dagat, ginagawa negosyo. Di ba? Na dapat yung dagat napipil, na-appreciate ng mga tao, mga negosyante na ginagawa. Ano ginawa ni Pangulong Duterte? Inayos. Di ba? Lahat inayos. Ngayon, number 1 o nasa top 10 na naman ang Boracay sa pinakamagagandang bakasyunan, lalo sa dagat. Pinakamagaganda ang Boracay, di ba? Pero marami pang maganda sa bansa natin. Kaya lang, yung sinasabi ni Kamanong, yung mga ginawa, yung mga nilinis, di ba? Mga airport, yung lumalaban sa kanya, balik tanaw natin, yung 6 na taon na binakbakan siya ng dating Vice President na si Leni Robredo. Di ba? Wala sa kanya yun. Wala sa kanya yung politika. Ano ginawa ni Pangulong Duterte? Wala kayong international airport yan. Bulok ang airport niya sa Bicol. Ano ginawa? Inayos, nilagyan ng international airport sa Bicol. Kahit sabihin mo, binabakbakan siya ng 6 na taon ng dating Vice President na si Leni Robredo na never na ipagawa ng mga kaalyado niya. Di ba? Dahil naging presidente ang Aquino, 2. Pero hindi naging international at hindi napaganda airport doon. Di ba? Yun ang sinasabi ko, mga katama. Yung pagiging ama na hindi natin nakikita sa ngayon. Di ba? At ngayon, napakarami daw di umanong panggigipit. Di ba? Lalo sa mga Duterte na nagtrabaho ng 6 na taon sa ating bansa. Pilit pinababagsak at pinakukulong pa. Yan ang ginagawa ng bagong administrasyon di umano sa ating panahon. Kung sino pa yung nagtrabaho ng 6 na taon, naglingkod at nagmahal sa mga Pilipino para mayahon man lang ng 6 na taon sa paghihirap, ang ginawang kabayaran, di umano, ipakulong sa ibang bansa, litisin ng ICC. Yan ang binibigay nila award. Hindi katulad ng Davao, ang binibigay na award, Dato Bago Award. Samantalang ang bagong administrasyon, di umano, ang binibigay na award, ICC Award. Yun ang kanilang binibigay. Di ba? Saka ako yung mga award na paninira, di umano, sa Senado. Yan ang mga binibigay sa mga Duterte Award na, yurakan ng pagkatao, siraan ng siraan, at ipakulong sa ibang bansa. Di ba? Ganyan mag-appreciate, di umano, ang nakaupo ngayon sa ating gobyerno. At napakarami pang issue. Di ba? Yung istasyon, na kasama na rin istasyon ni Kibuloy, di ba? Na doon din merong isang programa rin ng Pangulong Duterte, pilit din pinasasara. Tambay. Kaya mga Pilipino mahusay naman at ang mga Pilipino ngayon gising na. Alam na po ng mga Pilipino kung sino yung may malasakit, may pagmamahal sa bayan. Dahil pinaranas ni Pangulong Duterte kung paano maglingkod ng tama ang lingkod bayan sa ating bansa. Di ba? Yung pagiging lingkod bayan. Hindi lingkod bulsa at hindi lingkod ng ibang bansa. Di ba? Saka never tayong nalagay sa alanganin ng ating bansa na para kang lagi makikipagyera ngayon. Di ba? Never ginawa ni Pangulong Duterte na maging siya'y disiplinado. Ginagawa niya ng paraan dahil ang ating bansa hindi pa natin kayang makipagdigma dahil kulang-kulang tayo sa gamit, napakalaking kakulangan. Ang ginawa niya, di ba? In-improve niya ang mga gagamitan natin pero hindi sapat. Di ba? Dahil siya lang mismo ang nagsimula para maging makabago ang ating mga sandata ng ating pandigma. Pero sana may mga pangulong dumating na sundan at dagdagan pa ng dagdagan kaysa mapunta sa korupsyon ng pera ng bayan. Dahil ngayon, napakaraming issue po ng pamahalaan ni President Marcos di umano na puro korupsyon, puro pagwawaldas ng pera, di ba? Pati doon sinasabing NFA, sa loto, bilyon-bilyon ang nawawala, daan-daang milyon ang nalulustay, di ba? Pati ang airport na natin na hindi na naging worst airport, ngayon, worst airport at dinadaga
di ba? Dinadaga ang ating airport, di ba? Surot, daga, at kung ano-ano pa. Sa panahon lang ngayon nangyari ulit yan. Nung nakaraang panahon ni Pinoy, nangyari yon. Ngayon, sa panahon ni Pangulong Duterte, nawala na sa listahan ng worst airport yan. Ngayon, bumalik na naman, nadagdagan pa ng surot at mga daga. Di mo ba? Nakakalungkot lang, mga katambay. Yun lang po, mga katambay. Nahaba ang sinabi ni Kamanong. Kung nagugustuhan nyo pa rin ang ating channel, meron po tayo sa YouTube, yung Tambayang Makabayan, at ganoon din po sa TikTok, yung ating Tambayang Makabayan, na siyempre, ang komento ni Kamanong. Muli po, si Kamanong po, nag-iwan po muli, mahalin natin ating bansa, siyempre, paglaban natin, tis lang, may pag-asa pang bumangon tayo muli. Paalam, bye-bye.